Alright, mega love shoutout. Good morning, happy weekend mga kakabsat. Medyo late tayong nagising mga kakabsat, pero anyway, ito mag-update tayo. Grabe mga kabsat, bakit parang gusto niyo yung topic natin ngayon? Tataka ko. Bakit kapag ito ang topic natin maraming may gustong makinig? Ha? Ano ba yan, maestro? Ano ba nangyari? Ay, agoy mga kabsat. Ito po ang topic natin ngayon. Nako po, may huling mensahe na si Marcoleta. Huling mensahe. Actually medyo na topic na natin siya few days ago. Kung di ako nakakamali, 3 or 4 days ago. Naku na natin to. Napag-usapan na natin to. No? Pero ngayon, ay iba na. At sabi niya, sige, balikan natin ng konti 3 days ago. Teka lang. Wait. There's more. Ako, iiyakan na naman itong mga garapatan to. Sigurado, pati yung kan. Kapsat, nako po, may huling mensahe si Marcoleta bago arestohin. Pero bago yan, syempre, kamustahin ko muna yung mga kasama natin dito. Shout out, syempre, sa mga kasama ni Maestro. Mark Bon Jovi, Pangan, shout out. Leonida Negrillo, shoutout. Sarah Force Family, Mark Bon Jovi, Leonida, sino ba? Si Deborah G from Hong Kong, shoutout. Kapsat, happy weekend. I am Batman, shoutout din. Miss Suzuki from Japan, shoutout. Tamsakdan, like, heart. O kaya nga, like naman tayo. Mabasat sa kung gusto niyo yung topic natin na si Marcoleta na naman. Si Marcoleta na naman ang headline natin ngayon. Nako po. Ayan, Ninita Umali, shoutout. Good morning, happy weekend. Ayan, Maestro P. Baka may extra damit ka dyan para kay Leonida Negrelas, Sana Force. Thank you. Bakit? Anong meron? Ano yun? Meron bang kwan? Merong charity? Ika-9 na daw si Ninita Umali. Baka naman, Mabsat, 150 plus live viewers. Baka naman. Like po tayo. 9 pa lang out of 150 plus. Ay, baka naman. Like po tayo, Mabsat. Wala pong bayad. Balikan natin ng konti yung medyo pahapiyaw natin nung 3 days ago. Tapos saka natin balikan yung pinaka-latest kahapon na sinabi niya, Diyos ko Lord, may huling mensahe na siya. Sige, tingnan natin. Ito to. June 16. Ay, 4 days ago. 4 days ago. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Oh. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao. Kaso ang problema, nilaglag niyo yung mga 18 maleta boys. Hindi ka naman pumunta dyan, di ba? Hindi ka nga nagpakita dyan. Hindi kayo nagpakita. Ang naging presiding officer, si Mike Defensor. Na, ay sus! Kung lalabas yung arrest warrant ni Mike, lalabas na yung warrant of arrest mo, natakot yung mga garapata ngayon. Ibig sabihin, pakakasabay si Mike Defensor kasi si Mike Defensor yung yung dahilan kung bakit nagkaroon ka ng 75 million donation na hindi na-deklara. Ay, nako po, Diyos ko Lord. Tandaan niyo mga ang ebidensya kung bakit meron siyang plunder case, siya mismo ang naglaglag sa sarili niya. Siya mismo ang umamin sa saganang buhay ba yun, yung sa net 25. Siya mismo ang umamin na merong donation siyang natanggap na hindi niya dineklara. Siya mismo ang ebidensya kaya nagkaroon siya ng kasong plunder. Ngayon, puro kung sino-sinong sinisisi niya. Samantalang ikaw mismo ang may kasalanan. Specialist ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ang dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee,
ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Neil Darteo, shout out. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng papapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong dito ka mas lalo nakakatawa Marcoleta. Dito ka mas nakakatawa. Paano naging imbento? Galing sa sarili mong bunganga. Sa bunganga mo lumabas, ikaw mismo umamin na nag-donate. Umanggap ka ng donation, di ba? Ikaw mismo ang umamin. Tapos sabihin mo, gawa-gawang kwan. Hindi, ikaw mismo. Huwag mong linlangin ang tao. Ikaw mismo ang nagsabi. Diyos ko, Lord. Ibang klase ka din, no? Isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin, upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, Mag-alala. ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interest po ninyo ito. So kung kayong Paano yan, Marcoleta? Kung nakulong ka, sasabihin mo hindi ka titigil, paano mangyayari yun? Kapag nakulong ka ng plunder, parang si Jinggoy, suspended. Suspended ka at hindi ka makakatin. Hindi ka makakatin ng kahit anong klaseng ganap dyan sa Senado. Kulong ka na eh. Parehas lang kayo ni Jinggoy. Ano yun? Magic? wala ng loob at huwag kayong mawala ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayo. Sabi niya, parang sinisigurado niya, ilang araw lang naman tayong hindi magkikita-kita. Ilang araw lang daw. No? Kay Jinggoy nga, ilang days. Sabi, 90 days siya, di ba? Na suspended. Pero kulong pa din. Tapos ilang araw lang pala. Ay, Diyos ko po, ang galing. Yung magkaisa, sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Agoy. So yan mga kapsat, yan yung sinabi niya 4 days ago. Kahapon mayroon na naman siyang mensahe. Yun na yung pinakahuli niya malamang mga kapsat. No? Ito na yung huling mensahe ni Marcoleta kahapon mga kapsat. Panoodin natin. Si Cayetano, susunod natin yan. Ito na, mensahe. Salamat pong lahat. Ito. Pinakahuling mensahe ni Marcoleta. Ito. Sa inyong mga nakikinig. Salamat pong lahat. Salamat na daw, Babsat. Salamat na daw. Sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na... Ano ang totoo? Na ikaw umamin sa sarili mong kasalanan, inamin mo na ikaw ang nagbutyag sa sarili mong kaya ka nagkaroon ng kaso? Maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito. Agoy!
Sinong gustong maaresto itong si Marcoleta? Press 1 nga, ma'am. Press 1 sa mga gustong maaresto si Marcoleta. Shout out. Sir Jonathan Ponce, shout out from Baguio City to. Shout out. Ano na? Ay, Diyos ko Lord. O kung hindi man ngayon, sa mga susunod na araw, Mukhang tanggap niya na. Tanggap niya na ang kapalaran niya. Ramdam niya na. Malamang yung legal team nito nakaramdam na. Naramdaman na papalapit na ang pagtatapos. Kaya ito na yung pinakahuling mensahe niya. Sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan. Na ano? Na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat, doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng hindi na natinag. Bangan doon na lang talaga. Paulit-ulit na lang talaga si Marcoleta. Flood control na naman daw. Kaya daw siya kinasuhan. Ay, Diyos ko po. Huwag yung linlangin. Anak ng kamote, again, ikaw mismo ang umamin. Ikaw mismo ang nagsabi na binigyan ka ng donasyon. Yun ang totoo. Hindi yung flood control kaya ka nagkaroon ng kaso. Putragis, huwag mong linlangin ng tao. Anak ng kamote, oo. Ikaw ang ebidensya. Ikaw mismo umamin. Parang si Lustay. Siya mismo ang ebidensya na gusto niya ipapatay si Bongbong, si Lisa, at saka si Martin. Siya mismo ang ebidensya. Parang ikaw din. Ikaw ang umamin. Anak, inamin mo nga, di ba? Binigyan ka ng donasyon ni Mike Defensor. Kaya nga may kaso ka dahil doon. Isinumiti mo pa sa Comelec, ikaw ang ebidensya. Anak ng kamote. Huwag mong sisihin yung flood control kaya ka nagkaroon ng kaso. Anak ng kamote talaga ito. Isa pa nga. Diyos ko po nila na magkaroon po ng katiyakan. Na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka. Yun lang daw yung parang nakikita nilang paraan para wala na magtatangka. Anak ng kamote, ang galing naman. Alam niyo, Mabsat, ewan ko. Actually, parehas sila ni Ikon eh. Parehas sila ni Petra. Parehas sila ni Petra. Ni Aling Petra. Parehas lang sila nito. Hanggang ngayon nga, di nga niya binabati si Ikon eh. Si Win Gatchalian eh. Diba? Bitter na bitter, no? Ilang araw na lumipas hanggang ngayon, di pa rin niya binabati si Win Gatchalian, no? Diyos ko po. Itong si Petra talaga, hindi na makamove on. Nag-livestream na naman kahapon. Diyos ko po. Ituloy. Na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin, na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking. Ang sabihin nyo, kaya pinipilit yung flood control, no? May mga napakulong na sa flood control. Nandyan nga si Jinggoy, nandyan si Agimat, 2 senador ng Big Fish, anak ka ng kamote. Ang sabihin nyo, nililihis nyo kasi ayaw nyo pag-usapan ang impeachment na malapit na. Ang impeachment na kinakatakutan ng kampo nyo. Yun ang totoo. Anak kayo ng kamote talaga, oo. O ngayon, problemado kayo ngayon. Isisisi nyo kaya pinalitan yung leadership kasi dahil sa impeachment. Hindi! Anak kayo ng kamote. Trabaho nila, constitutional duty nga, di ba? Diyos ko po. Aking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po ay pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong. Yung isa naman, second demotion naman yung aso niya dito, Diyos ko po. Iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan
at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Tako. Huwag po kayong mawawala ng loob. Yun! Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Agoy! Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo. Salamat. Mga kabisat, yan po yung huling mensahe niya, mga kabisat. Anong matasabi niyo? Sinisisi niya. Kaya siya mayroon siyang malapit na siyang maaresto kasi nga gusto daw na hindi na ituloy yung flood control investigation. Eh di wow! Ay Diyos ko po! Nakakalimutan niya, again, inulit ko sa nakakalimutan ata niya. Siya mismo ang umamin. Siya ang umamin na binigyan siya ng donasyon ng 75 million, di ba? Ano ang threshold ng plunder? 50 million. Kaya pasok! Ikaw, Marcoleta, ang siyang umamin. Utragis. Anak ng kamuti talaga, oo. Ibang klase itong si Marcoleta, mga kakabsat. No? Talagang totoo nga sinasabi ni Attorney Enzo, no? Totoo nga sinasabi ni Attorney Enzo, Diyos ko po, Lord Rudy. Siya. So yan, mabsat, napakinggan natin. Yan po ang huling mensahe ni Marcoleta, no? Iniiba na naman yung kwento, no? Sinisisi niya yung gobyerno, sinisisi niya yung ginigipit daw siya kaya kasi hindi na daw itutuloy ang flood control. Lahat na sinisi niya. Nakalimutan niyang sisihin yung sarili niyang bunganga. Nakalimutan niyang sisihin yung sarili niyang bunganga na siya mismo dahil hindi niya napigilan. Nako po, napaamin siya. Nakalimutan niya na siya mismo yung ebidensya. Lahat sinisi niya na. Ngayon nagmamakaawa siya. Huwag kayong mag-alala. Hindi rin magtatagal to. Yun ang akala mo. Diyos ko po. Siya. Yan po yung ating first topic natin. Again, maraming salamat. Out of the, kanina, nasa 800 plus tayo ngayon. 700 plus na lang. Again, sa mga hindi pa po nagla-like dyan, like and subscribe, mabsat. Okay, tuloy natin ito. Second topic tayo. Countdown muna tayo in 30 seconds. Here we go. Nasaan na yun? Nawala. Okay.